Si Mayor Vico Soto, batang mayor ng Pasig City, ang napakalaki ng potensyal, napakalaki ng pag-asa sa kanya sa tunay na pagbabago laban sa abusado ng mga nasa pamahalaan o korupsyon sa ating bansa. Nagawa po ni Mayor Soto ang paglilinis sa Pasig City. Ang Pasig po ay isang city sa Metro Manila na napakatindi rin ang korupsyon ng mga nakaraang gobyerno. Pero nang magsimula, nahawakan itong batang mayor ang City of Pasig at nilinis niya, napakaunlad na ngayon ng Pasig. Talagang walang korupsyon. Bilyon-bilyon ang kinikita at ang bilyong ito ay nagagamit ng tama sa pangailangan ng mga taga-Pasig. Kaya ibang klaseng mayor ito. Ganitong klaseng leader, ganitong klaseng paghawak ng kapangyarihan ang kailangan po ng mamamayang Pilipino. Meron talagang 100% political will, meron po talagang seryosong kampanya at pagmamahal sa pera ng mamamayan ng ating taong bayan, especially ng mga taga-City of Pasig. Kung nagawa o nagagawa ni Mayor Soto ang ganitong paglilinis at pagpapaunlad, bakit hindi magagawa ng iba? Bakit hindi ginagawa ng iba? Si Mayor Soto, pagka nagpupunta ng City Hall, simpleng-simple, nakabakpak at merong ID. Laging merong ID nakabitin sa kanyang dibdib. Saka nakakita ng meron ganun, laging naka-ID. Leader by example. Kaya yung mga tao doon, mga taga-City Hall, lagi rin naka-ID. Dahil pinapakita niya na sila ay lingkod bayan. Kahit mayor na siya, kailangan nag-a-ID siya para pakilala niyang siya yung mayor. Siya ang dapat pangarisan ng mga taga-City Hall at napakaganda ng nangyayari. Sa tingin ko po, sa tagal na natin nakatutok sa politika dito sa Pilipinas, ang ganitong klaseng pamumuno, ganitong klaseng attitude, ganitong klaseng talino, pagmamahal sa bayan at sa pera ang kailangan natin sa national government. Sayang lang at mukhang ayaw tumakbo ni Soto sa national position. Pangalawa, bata pa siya. This coming presidential election sa 2028, baka wala pang qualification siya sa kanyang edad. Kasi dapat 45 years old pataas ang tumatakbo sa pagiging Pangulo or pangalawang Pangulo o mas mataas na posisyon. 35 years old naman para sa Senado. Eh ganun po yung nasa batas, wala tayong magagawa. Ganun pa man, kung ito po ay merong sapat na edad, ganitong klaseng opisyal ang kailangan natin sa tunay na pagbabago at paglilinis ng ating national government. Wala ho akong ibang nakikita sa ngayon na mga mayor o governor na kalintulad ng kanyang pamumuno. Pero pagdating naman ho sa Senado, Kongreso, congressman at senador at mga taga-executive department para ho sa susunod na dapat mag-leader ng ating bansa, pasintabi na, wala pa rin ako nakikita. Meron akong napansin na isa o dalawa, pero pag-aralan pa rin natin. Kasi ang kailangan sa pagpili ng susunod na presidente ay yung ating pagkakatiwalaan. Hindi yung kasikatan, hindi yung paghihiganti lang, hindi yung pangsarili lang, hindi yung puro partido lang. Dahil tiyak na yung mahilig sa partido, mahilig sa pangsariling galaw, yan ay korap na gobyerno pag napwesto. Kaya hindi ho dapat nating pagkatiwalaan yung ganyan. Ang ating pagkatiwalaan ay yung walang galit, walang paghihiganti, totoong maglilingkod ng totoo sa mamamayang Pilipino at pangangalagaan ng pera. Trilyon-trilyon po ang budget ng gobyerno taon-taon. Bakit natin ipagkakatiwala sa mga taong iba ang agenda? Kaya kailangan pumili tayo. Huwag niyo sabihin maaga pa. 2 taon na lang, kampanya na. Pagdating ng 2027, kampanya na para sa presidential election sa 2028. Ganun pong bilis ang panahon. So, ano po ang inyong masasabi?
Sayang si Mayor Soto, bata pa, hindi pa pwede ang posisyon, ang kanyang edad. Pero sana ay merong makita tayo before election sa 2028 ng kahalintulad niyang na merong tunay na liderato, sakripisyo, talino at malasakit sa pera at sa bayan. Yan ang kailangan natin. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Samantalang tinawag na, sana tuloy-tuloy, tinawag na ni Senador Bongo na kontraktor. Meron daw hong congressman na talagang kontraktor nung panahon nila at hanggang ngayon. Totoo yan. Hindi lang si Saldico ang congressman na kontraktor. Ngayon kontraktor na lang, hindi na congressman dahil nag-resign. Marami po sa Luzon, Visayas, Mindanao na mga politiko, hindi lang congressman, kontraktor. May mga mayor at saka governor, kontraktor din. Mga konsihal, kontraktor din. Diyan po nakalagay sa balag ng alanganin ang ating pera na posibleng makurakot. Kasi kung kontraktor ang politiko, dalawa ang kukunin niyang komisyon. Kung 10%, 20% kagad yan. 20%, 10% yung kanya, 10% yung kontraktor, pero iisang bulsa ang pupuntahan. Eh paano kung 20% ang kukunin ng bawat isa? 40% kagad, automatic. Kung 100 milyon ang project, 40 milyon kanya na kaagad. Isang project pa lang. Ay ilang project ang hawak ng kontraktor? Ilang project ang hawak ng governor at mayor, ng mga kontraktor at incumbent local official? Ganyang kagarapal. Kaya tama yung sinabi ni Senador Bongo. Alam niya yan. 6 na taon siyang naging Special Assistant to the President. Alam na alam niya ang mga kontraktor. At alam na alam niya ang mga politikong incumbent, nasa pwesto, pero kontraktor sa mga project ng ating pamahalaan. Yan ang dapat habulin. So hindi natin pwedeng iasa sa ICI at sa ombudsman lang, o kung kanino man sa DPWH at mga investigasyon kung ano. Ang kailangan dito hindi lang po magsumbong sa Pangulo. Kung meron kayong impormasyon at sapat na ebidensya, i-direkta na ninyo ang pagpapail ng kaso sa Office of the Ombudsman. Pwede na hong mag-file ang kahit sino. Kahit sibilyan ka, kahit barangay ka, kahit sino kang mamamayan, sa lugar mo na nakita mo palpak ang project, ghost project, substandard ang project, korupsyon yan, mag-file kayo ng kaso laban sa mayor, laban sa congressman, laban sa kontraktor, laban sa DPWH, kasi yan po ang kailangan. Pag iniasa natin sa Office of the President, matagal ito. Baka matapos na ang term ni Pangulong Marcos sa 2028. Hindi pa matapos ang labang ito. So yan po yung magagawa. Advice ko lang, huwag kayong matakot. Dahil pag tayo natakot, patuloy tayong sasamantalahin nitong mga ito. Lalo na ngayon, na yung mga ibang kontraktor na pumutok na ang pangalan, naguhugas kamay na. Ayaw na magsalita. Meron na silang pinagtatakpan. O diba? Ang pinagtatakpan nila yung nakinabang sa kanila at pinakinabangan nila. So, delikado yun. Hindi lalabas ang totoo. So, kaya ang taong bayang nakakakita ng kapalpakan, kayo ang mag-ingay, kayo ang magreklamo, kayo ang magiging complainant. Peoples of the Philippines, people's money, itong pinag-uusapan dito.